gawin ang lahat at kailangan ng tulong at malaki ang papel na ginagampanan ng pribadong sektor sa pag-unlad ng isang bansa. Halimbawa, hindi kaya ng gobyerno bigyan ng trabaho ang bawat Pilipino, pero kaya yang ibigay ng mga pribadong negosyante sa bawat Pilipino para hindi na kailangan mag-ibang bansa pa ng Pilipino. Dito na mismo sila magkakaroon ng oportunidad bilang negosyante o bilang empleyado man. Pero sana palakihin natin ang ating mga kabataan, hindi lamang para maging empleyado ng mga kumpanya, kung hindi para magmay-ari ng sarili nilang mga kumpanya. At sa mga kabataan naririto, nais ko ipabatid at sabihin, hindi kapansanan ng pagiging bata. Kinilala yan sa forum na ito ngayong umaga. Hindi naiiba ang bata sa mas nakatatanda. Para sa akin, huwag nating maliitin ang kakayanan ng mas matatanda, pero huwag ding maliitin ang mas matatanda ang kakayanan nating mga bata. Sa larangan man ng serbisyo publiko, lalong-lalo na sa larangan ng negosyo. I wish I could write that down. Ang bata mo kasi. Yun eh. Pero ang tanong ko, ngayon 39 years old ka na. Ay, binabanggit pa ulit-ulit mo yung edad ni... Gusto ko yung sinabi niya, huwag maliitin yung kakayanan ng mga bata. Yes. Diba? Bata ka, bata ako. Bata tayong lahat. Si Secretary Favila, bata sa puso. Diba? In spirit. Ano ba ang palagay mong magagawa mo dahil bata ka? Lahat ng kayang gawin ng mas matanda, kayang gawin ng bata. Alam kong sinulat ng ating pambansang bayani na ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Hindi ako sangayon doon. Dahil pag sinabi mong pag-asa, ibig sabihin, darating pa lang yung panahon natin. Hindi totoo yun. Para sa akin, tayo kayong kabataan, hindi lamang pag-asa ng bayan. Tayong lahat, bata man o matanda, dapat maasahan na ng bayan. Hindi pagtanda ninyo, hindi pag-graduate o pagyaman ninyo, kung hindi ngayon, dito, at ang kabataang Pilipino mismo, dapat gumalaw at kumilos na para sa ating ilang bayan. Mas marami na tayo ngayon kaysa sa kanila. Maganda yan. I like that. That's true. Ay, pa naman tayo.